Good morning, my dear brothers and sisters. How are you today? Okay, very good. Our readings for this morning, including the second reading, speak about food. In the second reading, for example, St. Paul was telling to the Philippians, I have learned the secret of being well-fed and of going hungry. Being fed, well-fed. But it is not only about food. Our readings speak of abundant food, delicious food, nutritious food. In the first reading, the prophet Isaiah was saying, a promise is being given to the people. On this mountain, the Lord of hosts will provide for all peoples a feast of rich food and choice wines, juicy, rich, and pure choice wines. Hindi lamang po merong pagkain, masaganang pagkain ang ihahanda sa bayan ng Diyos. Hindi lamang masarap na pagkain, mamahaling pagkain. Siguro, mga lobster, kabyar, lechon, baka at baboy. Food, rich food. And of course, in the gospel, there is a king who invited people to the wedding of his son. And there would be food, plenty of food. And so, the question is, what is being portrayed here? What is the significance of the food being mentioned in the gospel, in the first reading? The beginning of the gospel speaks about the Lord saying, the kingdom of heaven may be likened to a king who gave a wedding feast for his son. Itong masaganang pagkain ito, itong paanyayang ito na makikain sa isang masaganang hapag ay walang iba kundi ang imbitasyon ng Diyos tungo sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kasalan na may masaganang pagkain. That is the image. Kaya tayong lahat ay invited. Pero alam nyo, ang nakakalungkot, bakit natin tinatanggihan? Bakit may mga taong tumatanggi? Bakit may mga taong may kanya-kanyang palusot? Hindi ako pwede. Meron akong nasagutang nauna sa imbitasyon. Meron akong pupuntahan Meron akong gagawin Bakit? Siguro, ang isang dahilan ay ito. Hindi natin nakikita ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos sa buhay natin. Because if we appreciate and see that the kingdom of God is the most important, we will set aside all our accomplishments. We will set aside all our appointments because everything else becomes secondary to the kingdom of God. Baka yun ang kulang. Hindi natin nakikita ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Siguro, yan din ang dahilan kung bakit, bagamat punong-puno tayo dito sa loob ng katedral at meron pang mga sumusubaybay sa atin sa ating live stream, ang porsyento ng mga pumupunta sa simbahan para magsimba ay wala pa sa kalahati ng porsyento ng lahat ng mga Katoliko. Do not be impressed, and I'm not impressed, if the cathedral is full, if the churches are full, because
the number of those who go to the cathedral for Sunday Masses, the number of those who go to their churches for Sunday Masses may not even be 10% or 20% of all the Catholics in the Philippines. Bakit? Baka hindi pa nila nakikita ang kahalagahan ng banal na misa. The food in the gospel symbolizes the kingdom of God. The food in the gospel also symbolizes the Eucharist. And unfortunately, many have their own excuses to avoid participating. Sana po, dumami pa tayo. Sana po, madagdagan pa ang bilang natin na kada linggo, actually, bago pa dumating ang linggo, nakaplano na ang kanilang araw ng linggo at sasabihin nilang, dito ako magsisimba. Sa oras na ito ako magsisimba. Kaya, gigising ako ng maaga, magbibihis ako, magbibiyahe ako, sapagkat ang misa ang pinaka-climax ng aking buong isang linggo. You probably may ask yourselves, my dear sisters and brothers, is Sunday Mass the peak of your week? Is Sunday Mass the ultimate activity of your week? Or is Sunday Mass the ultimate activity before you begin your another week? Kumbaga sa isang bundok, ang nasa tuktok ay yung misa ng araw ng linggo. Kaya yung ginagawa mo nung nakaraang ilang araw, tungo sa pagsisimba mo. At yung lahat ng gagawin mo sa darating na linggo ay nagmumula sa iyong pagdiriwang ng banal na misa. If the Eucharist is the most important activity of our life, then the Eucharist must be on the peak of our week. Pero ito naman ang tagubilin din at paalaala at babala ng Ebanghelyo. The king came in to meet the guests. He saw a man there not dressed in a wedding garment. The king said to him, "My friend, how is it that you came in here without a wedding garment? Bakit naman ganyan lang ang suot mo?" Ito ang paalaala sa atin. Una, kapag tayo ay umoo sa paanyaya ng Panginoon tungo sa kaharian ng Diyos, ang mapabilang sa kaharian ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo magbago ng damit. Hindi pwedeng hindi tayo magbago ng damit. And yung damit dito, ay pwedeng manghahulugan ng pisikal na damit at damit na kumakatawan sa ating buong buhay. If you want to belong to the kingdom of God, you must dress properly. You cannot wear your old clothes, ika nga. You cannot remain living your old life, ika nga. Once you say, I want to be part of the kingdom, it means letting go and living the things that contradict the kingdom of God. Nanonood ba kayo ng circus? Yung mga nagpapalit-palit, yung trapeze, di ba, nakahawak sa isa sila sa isang lubid? Of course, may hawakan yon. Para ka lumipat sa kabila, kinakailangan bitiwan mo yung lubid na yon para ka makakapit sa kabila. Pag nag-swing yung lubid, kumapit ka, pero kinakailangan bitiwan mo yung isa. Dahil hindi, mukha kang tanga nun, nakakapit ka sa dalawang lubid. Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan may bitiwan ka. Habang ikaw ay nakakapit sa kaharian ng Diyos. Yung iba kasi, gustong mamangka sa dalawang ilog. Gusto nilang mapabilang sa kaharian ng Diyos, pero ayaw nilang magpalit ng damit. Hindi pwedeng lumang damit. Dapat ang damit na babagay sa kaharian ng Diyos.
Kahit naman po sa misa, di ba? Yung physical dress, importante yan. At magsisimula ako sa aking mga kapatid na pari. No? Kapag nagmimisa ang pari, dapat tama ang damit. Alam nyo, I'm sorry ha, merong mga pari na kapag nagmimisa, kahit araw ng linggo, magsusuot lang ng chasuble na manipis, naka-undershirt sa loob. Kita mo pa yung nipples. Ew. No? Pagkatapos, istola. Minsan nga yung t-shirt, meron pang yung advertisement ng ng commercial no? Kapag nagmimisa, ang pari dapat maayos ang damit. Kasi paano ko sasabihin sa inyo, no? Mga kapatid, kapag kayo magsisimba, dapat naman maayos ang damit nyo. Kung ako mismo, hindi maayos ang aking damit, the liturgy demands it. That's why we spend money to buy chasuble that is good and appropriate. Because the liturgy demands it and you deserve it. Kaya, sabihan niyo yung pari niyo, I'm giving you the right to tell your priest, Father, pag nagmimisa ka naman, mag-alba ka naman, mas maganda kang tignan. Pero, hindi lang yun for me. It is also for you. Pag nagsimba kayo, dapat ayos din ang damit. Hindi ko naman sinasabing every Sunday naka-Amerikana kayo, no? At nakakurbata, no? At hindi ko sinasabi sa inyo every Sunday magsisimba kayo ay bago. No? Kasi iba sabihin ako, hindi ako makapagsimba kasi hindi bago yung damit ko eh. Hindi. Dapat lang appropriate. Huwag kayong magsisimba na parang pagkatapos ito, pupunta kayo sa Dolomite Beach. Wala na nga palang Dolomite Beach, ano? Inanod na. No? Iba yung damit kapag nagsisimba. Iba yung damit kapag namamalengke. Iba yung damit kapag pumupunta ng beach. Sa oras na tayo umoo sa kanyang paanyaya sa kaharian ng Diyos, kinakailangan may mabagong sa atin. Tamang damit, tamang ugali, tamang pamumuhay. Let us pray for one another, that first, we may not reject or decline the invitation of the Lord. The Lord is preparing us a wonderful banquet. Let us not say no to His invitation. But secondly, once we say yes to the invitation, we must dress appropriately. We must conform our lives to the values of the kingdom.